Pangulong Bongbong Marcos, mga sangkay, meron pong katakot-takot na pasabog na ikinagulat po ng buong bansa. Hello guys, what's up? This is me, Sangkay Janjan. I'm back. At ito, mga sangkay, mainit-init, no? Mainit-init na pasabog ng Pangulo natin. Talagang nagulantang ang buong bansa. Actually, isa po ito sa part 1 pa lamang ng pasabog. Mga sangkay, mamaya marami pa po tayong i-discuss sa mga susunod nating vlog. Pero ayun na nga po, isang matinding isiniwalat ng ating presidente ang inyong matutunghayan ngayon. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.44 million. 1.54, million subscribers na. Kaya naman kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, this is it guys. Talagang marami ang nagulat ngayon, no? Mapa DDS man yan, mapa Marcos loyalist, mapa Dilawan, Pinklawan, lahat na, mga sangkay. Grabe itong pasabog ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayan, mga sangkay, disturbing. Sabi po ng kung ilarawan ito, mga sangkay, ng mga media. Sa inisyal na investigasyon ng pamahalaan ukol sa mga kontrobersyal na flood control projects na diskubre ni Pangulong Bongbong Marcos, ilang kontraktor lang ang humahawak sa big ticket ng projects ng gobyerno. Yari, mga sangkay. Iilan. Big sabihin, napakarami palang mga project na ito, iilang mga kontraktor lang ang nakikinabang. At mukhang tama po ang sinabi, mga sangkay, ng ating Pangulo patungkol po dito sa korupsyon ng mga proyekto ng ating pamahalaan. At hindi lamang po ito flood control, mga sangkay. Marami pa po na mga project ng ating pamahalaan ang malamang sa malamang konektado po sa mga ito. Nagulat daw ang Pangulo na sa 2,409 contracting entities, mga sangkay, nasa 100 billion o 20% ng kabuuhang 545 bilyong pondo para sa flood control project sa pagitan ng July 2022 hanggang May 2025 ay nai-award lamang sa 15 lamang na kontraktor. Bistadong mga sangkay itong mga ito. Talagang tama ang pagsasalarawan ng media na talagang disturbing itong mga impormasyon na inilabas ng ating presidente. Abay, pambihira, nagkalabasan na po ng totoong kagagawan, totoong korupsyon, mga sangkay. Nagsagawa ng press conference. So dito po isinagawa ni BBM ang mga pagsisiwalat, mga sangkay. Ngayon, ito, may balita tungkol dyan. Pinakita na ni Pangulong Bongbong Marcos ang listahan ng mga contractor sa likod ng flood control projects sa iba't ibang bahagi ng bansa. At live mula sa Malacanang, nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Maricel, pinangalanan na din ba ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga kumikbak sa mga proyektong to? Nako! Hindi pa, Nikki. Masyado pa raw maaga para pangalanan kung sino-sino nga ba ang kumikbak sa mga flood control projects. Pero base sa initial na datos na hawak ni Pangulong Bongbong Marcos, ito yung isinumite ng DPWH sa Malacanang, meron siyang ilang mga questionable items na nakita. Sa hawak na impormasyon ng Pangulo, nasa 9,855 flood control projects ang naitala mula July 2022 hanggang May 2025. Dami, no? Tapos ang matindi dito, nasa 15 lamang na mga kontraktor ang humawak. O mula nang magsimula ang kanyang administrasyon hanggang sa kasalukuyan. Nagkakahalaga ito ng 545.64 billion pesos. Grabe. Sa numerong ito, 6,021 projects na nagkakahalaga ng higit 350 billion pesos ang hindi naglagay ng partikular na uri ng flood control structures na itinayo, inayos o nirehabilitate. Nakakapagtaka pa umano na
Nako, mga sangkayari, nagkabistuhan na. Walang kumpletong impormasyon tungkol po sa mga proyektong ito. Hindi naglagay itong mga kontraktor, mga sangkay, kung paano gagawin itong mga flood control projects. Sa madaling sabi, yung iba dyan, mga sangkay, o karamihan, mga ghost projects, substandard, hindi tinapos. Yan po yan, mga sangkay. Yun yung nakakagalit. Kaya nga sabi ko, nakakakilabot itong inilabas ni BBM. Kasi, ang kinagandahan ngayon, mga sangkay, hindi po nagtatakip. Takampi man o hindi, talagang bubuksan. Kita nyo ngayon, mga sangkay. Kita nyo. Kahit nga po yung mga kilalang mga malalapit kay BBM, nung nakitaan ni BBM ng korupsyon, asan ngayon? Pinagtatatapon sa gigilid, mga sangkay. Hindi po natakot si BBM. Bakit? Marcos po yan. Si Ferdinand D. Marcos nga, mga sangkay, walang pakialam kung kinalaban niya dati. Kahit po yung mga kakampi niya, di ba? Si mga sangkay, yung mga Lopez. Kakampi niya po yun eh. Pero nakita niya na mukhang hindi maganda ito. So ngayon, mga sangkay, si BBM, ganun din po ang ginagawa. Ngayon, ang kaibahan ng panahon ni BBM kaysa sa mga naunang mga presidente, si BBM hindi nagtatakip. Pag mali, mali. Hindi po tulad, di ba? Naaralan yun, panahon po ni PRRD. Sino yung mga tinakpan noon, mga sangkay? Naalala nyo si Duki na talagang nai-issue noon, mga sangkay? Di umano sa mga matitinding nangyari nung pandemic. Pero anong ginawa nila PRRD? Dahil magtutropa, mga sangkay, takipan. Marami po pong involved noon, mga sangkay, takipan na nang nangyayari. Kay BBM, tingnan nyo, kahit po mga kakampi, mga sangkay, talagang isiniwalat niya. Marami rito ang magkakapareho ang design, material at halaga na imposibleng mangyari sa mga proyektong gaya nito. Naku po, yari kayo. Lumalabas din na nasa 2,409 ang kabuuang bilang ng contracting entities na responsable sa mga flood control projects ng pamahalaan. Pero ang kapansin-pansin, ito na yung kapansin-pansin, mga sangkay. Sa 15 contractors lamang napunta. 15 na mga contractors lang napunta. Ang 20% ng kabuuang budget para sa mga proyekto o higit kumulang 100 bilyong piso. Grabe, more than 100 billion pesos napunta lamang po sa 15 na contractors. Yari kayo ngayon. At ayon nga po sa report, mga sangka, itong mga ito daw ay di umano'y may mga kakampi, may mga kapit pong mga politiko. Palakasan system. Diba? Palakasan system, mga sangkay. Ngayon, bistado sila ng presidente. Ipinakita ni Pangulong Marcos sa media ang listahan ng 15 contractors na ito. 5 sa mga ito ay may proyekto sa halos lahat ng rehiyon sa Pilipinas. Grabe na. Isa pa sa ipinagtataka ng Pangulo, ibang probinsya ang nakasulat sa top 10 flood-prone provinces kumpara sa top 10 provinces na may pinakamaraming flood control project. Nako, yari. I-check din ang mga rehiyon na may pinakamaraming naitalang flood control projects, partikular ang NCR, Nako po. Region 3 at Nako Region po. 5. Sabi ng Pangulo, sa 170 pumping station projects, 157 ang nasa Metro Manila na nagkakahalaga ng 11.67 billion pesos. Pero mababaliwala raw ang lahat ng ito kung hindi masusolusyonan ang matinding problema na basura na bumabara sa sistema. Sa kabila ng lahat ng ito, tumanggi si Pangulong Marcos na pangalanan kung sino-sino ang posibleng nakakuha ng kickback sa mga proyekto gaya ng binanggit niya sa SONA. Narito ang kanyang pahayag. We're just starting this process. If I'm to stand up here and then mali si ganito, mali si ganito, tapos mali, that's not fair. Let's be circumspect about pointing fingers. The assumption, kasi masama na ba na tao eh. So the assumption, lahat yan walang kwenta. Hindi totoo naman yun. Meron din maganda. Meron din na buo. Meron naman na nakatulong. So ayun nga po, mga sangkay, nauna yung mga kontraktor muna. Pero ang kasunod nito, no? Sabi po ni BBM, masyado pa pong maaga. Pero isusunod, mga sangkay, yung mga pangalan di umano ng mga
politikong kumikbak. Nako, ito na. Maganda to, mga sangkay. Ito yung inaabangan po natin. Ito. Isa sa magandang pasabog ni BBM. Ayan, ito po yung mga pangalan ng mga kontraktor, mga sangkay. Diyos mio, Marimar. 15 na kinabang po sa 20% na mga proyektong ito na nagkakahalaga ng more than 100 billion pesos. Diyos mio, Marimar. Ngayon, ito ang pasabog ni BBM. Mayroon na daw pong malalapitan ng taong bayan, sumbungan. So dito mga sangkay, maaari daw pong ipadala ang inyong hinaing, sama ng loob at mga mungkahi para sa pagbabago. Babasahin daw po ni PBBM mga sangkay. So dito, pwede na magsumbong. Ayan po mga sangkay. Makikita dito ang mga report, lahat ng mga proyekto. Ayan po mga sangkay. So ibig sabihin, pwede nyo na pong makita kung kasama po ang inyong lugar na may mga proyekto noon, tapos hindi po nagawa. So madali pong isumbong. Ayan po mga sangkay. Halimbawa, ganyan. I-report mo, sir, pangalanan mo dyan, Zuanzo. Tapos email, lagyan mo. Tapos contact number. Tapos message, Mr. President, meron pong nasa list, mayroon pong nasa listahan nyo na mga na proyektong flood control. Pero wala pong ginawa sa amin. Hindi po pinagawa. Ngayon, isusumbong nyo yan, isasubmit nyo mga sangkay. Once natapos na, pwede nyo nang isubmit. Kailangan mabuo lang mga sangkay. So, alam nyo, ito po yung gobyerno natin ngayon na very transparent. Unlike po sa mga nauna, mga sangkay, takipan po ang nangyayari. 'Di ba? Takipan. So, ayan mga sangkay. Pwede nyo na pong makita yan dito. Mga flood control. Ayan po, mambihira mga sangkay. Ang dami niyan, ha? Tingnan nyo pong mabuti kung kasama po ang inyong lugar. Then mag-report kayo. Okay? Kakaintindihan ba tayo? Mambihira. Alright, meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.